Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, pag-uusapan natin ang Michael Kors Collection Spring 2024 Ready to Wear. Ang susunod nating topic matapos ang Spring-Summer 2017 collection ni Michael Kors ay tungkol naman ito sa Spring 2024. Mag-fast forward tayo sa bago. Mukhang maganda pa rin ang kalidad at forte ng Michael Kors. Dahil na rin siguro, sila pa din ang tiga-disenyo ng kumpanya. It's only the sales marketing lang ang pinagbili sa Tapestry, na humahawak ng sales marketing, same with Jimmy Choo and Versace. Pero sa tingin ko, mga kings and queens, ang Michael Kors ay may hinahanap na meet-up sa collection nila or sa mga designs nila kasi mas mahigpit ngayon ang Tapestry. Okay, let's move on. But still, andoon pa rin ang style at forte ng bawat isang brand. Nagustuhan ko din muli sa wakas matapos ang 3 o 4 na taon na koleksyon ni Michael Kors. Talaga namang sigurong ganun lang, kahit siguro paborito mo, minsan, hindi mo rin magugustuhan ang labas ng mga collections or hindi mo type ang interpretation ko minsan. Ngunit, babalik at babalik ka rin dahil yon ang hinahanap mong disenyo, forte at style ng fashion. Sa totoo lang, maraming magagaling, mahusay at klase ng mga tiga-disenyo, ngunit kailangan mo rin ng identity sa fashion para malaman kung sino ka at iyon ang dapat alamin ng mga exploring sa damit at accessories ng bawat individual. By the way, ako nga pala si Tita Barbara na nagbibigay ng knowledge and education about luxury and mid-range brands content for anyone after the finer things. Were you new to money or want to learn to navigate, or if you into the luxury and focus on the high quality under the radar brands, or you are young and want to start the life, the benefits about buying the best quality, so this is the topic or content to get go. Well, hello. This is Michael Kors Spring 2024 Review. Wala kami sa Capri, ngunit ang Team Michael Kors ay nagsusumikap na dalhin kami roon ngayong umaga. Paggawa ng whitewash boardwalk sa Domino Park sa section ng Williamsburg ng Brooklyn, na tinatakpan ang metal na rehas sa itaas ng East River na may malaking bungkos ng fuchsia bougainvillea. At kahit papaano, ay kaakit-akit ang mga Diyos ng panahon sa pag-iwas sa ulan at init ng pagluluto sa mga huling araw ng New York Fashion Week. Isang preview sa kanyang studio kahapon, pinag-cruise ni Kors ang kanyang mga daliri para sa isang tuyong umaga at pinag-uusapan ang kanyang mga paglalakbay sa tag-init or yung mga kanyang summer vacations. Para sa akin, ang kagalakan na nagdudulot ng buhay sa paglalakbay ay ang lahat, sabi niya. Para sa akin naman kasi, ang summer vacation, well, dito sa Pilipinas, it's always summer, di ba? Nakakatulong siya para mas mapalawak yung ating knowledge or sometimes comprehension or pag-unawa sa kultura ng ibang tao. At kung ikaw ay isang designer, magagamit mo yon sa iyong mga future collections. Saan mo nararamdaman ang pinakakagalakan, pinakaromantiko sa bakasyon? Tungkol ito sa pagtakas o barefoot glamour, ang kanyang gumaganang konsepto para sa spring. Sa kanyang mood board, naglalakad si Jackie O sa isang kalye ng Capri sa kanyang mga paa. Samantalang si Jane Birkin ay nagsusuot ng isang lace top na naka-crop ng isang magandang 4 na pulgada sa itaas ng kanyang puso. At si Marisa Berenson ay kumakain ng alfresco sa isang bikini na nilagyan ng gold hoop hardware. May isang larawan ng isang batang Michael at ang kanyang ina na nasa isang poolside lounge chair.
na nakapin din. Namatayan ng ina si Kors na si Joan, 1 buwan lang ang nakakalipas sa kanyang pagpanaw. Ang mga paglalakbay na pinagsama-sama nila ay lalong sumasalamin sa akin, dagdag niya. Ang mga damit na bumababa sa runway ay magiging pamilyar sa sinumang nag-aaral sa huling mga taon ng 1960s to early 1970s na sandali. Ang mapangahas na lace na damit ni Birkin na bumubulusok hanggang sa pusod ay nagre-reimagine na may bahagyang mas katamtamang keyhole neckline. Ngunit, ang kanyang lace crop top ay pinakatapat na ginawa. Binuhay muli ni Kors ang mga baywang ng Empire at ang haba ng microhem ng panahon. At ang gintong bikini hardware ni Berenson ay isang umuulit na motif kasama ang mga straps sa isang itim na maillot. Magdadagdag lamang ng gauzy na palda at handa ka na rin para sa hapunan. Ang walang pantalon na itsura ay maaaring naging isang tango sa ina ni Michael Kors. Sa preview, naalala niya kung paano siya nagsuot lamang ng isang pinakamahabang sweater sa kanyang sariling ina sa proseso. He said, "This would have been the early 70s. Tinanong ng lola ko, ano ang suot mo? At sumagot lang ang nanay ko, bakit? Hindi ko ito isusuot. Komportable ako dito." Ang isang dahilan kung bakit ang damit ay ng panahong iyon ay patuloy na nagkakaroon ng resonance pagkalipas ng kalahating siglo ay dahil sa kung ano ang ibig sabihin ito. Ang pangalawang wave ng feminism ay umusbong at ang mga birth control pills ay bagong available na nagbibigay sa kanyang kababaihan ng mga kalayaan, kapwa sexual at pinansyal na hindi pa nila nararanasan noon. Ito isang panahon na nagpapalawak ng mga pagkakataon, hindi tulad ng ating kasalukuyang sandali na may tamang pagtanggal sa ating mga karapatang sexual at reproduktibong iniisip ni Kors. Ang tungkol sa pagtakas, gusto niyang magandang koleksyon, ngunit ito ay isang madamdamin. Okay, pumunta naman tayo sa second part ng ating topic for today. And this is the details ng mga damit, bags, and shoes na gawa ni Michael Kors for Spring 2024, ready to wear. So the first look is itong lace na dress na in all white na may malaking keyhole sa gitna. This one is looks sexy, tapos flare yung kanyang manggas. And yun lang yung ano niya, yung details niya. Tapos pumunta tayo sa isang dress, sa isang item naman. Itong woven na kanya, parang woven na rattan, pero I think this is a leather bag na bucket. Napaka-simplistic but may character. Tapos yung kanyang strappy sandals na flats. For me, it's nothing too fancy, but yung ano niya, yung quality niya, makikita mo, maganda. So, I think in person, itong sandals na to is maganda siya. But, hindi nga lang siya ganun ka-decorative or fancy. So, another item na simplistic. Okay, moving on dito sa isang dress na lace din siya, kaso nga lang, para siyang midriff. And then, I think naka-skirt siya. But, sa skirt, kasi yung top, lace lang siya. But, the bottom is, para siya naka-embellish ng mga flowers and a bit of beads na in all white din. Oops, sorry. Tapos, another bucket bag. Ito naman, para siyang patent leather. Tapos, meron siyang parang sack na parang pinupull over. Parang ganon. Hindi nga lang ako ganun ka-fan ng patent leather. Sa heels, yeah. It's because same lang din siya
almost the same lang siya ng sandals, ng flat sandals. But, yung heels, it's ganito. Yung shoes is all white. But, yung heels is gold. Yung kanyang kitten heels. Yun yung nagbigay ng character sa kanya. And, that's good at maganda. Another bag, ito yung may mga fringes na may mga knots, tapos parang woven din siya. Hindi ko nga lang alam kung anong material siya, parang fabric, parang crochet. Yun. Crochet ata to. Tapos, meron siya mga hoop and leather para sa kanyang shoulder. Ang ganda ng bag na to. Tapos, sa mga black dresses, bra na lace at saka skirt, mini skirt, tapos pinatungan ng plain na tawag dyan, jacket. Then, ito isa sa mga favorite kong bag. Napaka-simplistic at flat siya. Pero ang gandang-ganda ako sa kanya. Tapos, para siyang messenger bag na na-reimagine. In the simplest way. Ayan. And then, look at the belt. Diba? Puro hoop. Ang ganda. Tapos, may drop pa siya. And then, itong, hindi ko alam kung anong klase ito. Parang hoop bag. May ring siya. May circle ring. Tapos, pa-triangular na flat yung kanyang design. So far, ang gusto kong bag is itong, yung kanina na sinabi ko, itong flat na parang messenger bag. Tapos, itong may hoop na ring na to, na bag. Yan yung mga favorite ko. And of course, black na woven bag na hindi ko alam kung leather to or parang PVC. Hindi ko lang alam. Gusto ko rin yan. And then, the gold bag. Of course, metallic. Hindi mawawala ang metallic kay Michael Kors. Kasi it's glam. And then, yung sequins na gold dress underneath. Tapos, meron siyang plain white na shirt dito sa ibabaw. Gusto ko siya. Very, ang tawag ba dito? Parang, sabi daw niya, 70s daw yung style niya. But for me, para siyang glam na party na naka-boyfriend shirt lang. So, ayun lang yung ito pa pala. Itong kanyang one piece na swimsuit, ang ganda. Sarap tuloy mag-beach pag ganito yung mga outfit mo. And what else? Itong skirt. Para siyang hindi ko alam kung flowers ba to na parang paisley. Hindi ko lang magets. Pero ang ganda rin ito, tas nakabra ka lang. So taray, so social. Yun lang. So far, yun lang naman yung mga nasa collection yun na nagustuhan ko for this season. And what else? I think wala na akong nakalimutan for our topic for today. So hello mga kings and queens, and nandito na tayo sa ating third part ng ating vlog for episode for today's video. And this part is dedicated to my bags collection from Michael Kors, and unahin ko na yung mga nasa regular range ng kanilang mga bags. And I think ito na yung uunahin ko. This one is a flap na clutch na medyo nakalimutan ko lang ng mga ilang linggo kasi sa dami ng gamit ko, but naalala ko meron pala ako nito. And this one is, I think, snakeskin embossed or parang crocodile something, I don't know na. Kasi ang ganda ng pagkaka-emboss niya. Suddenly, this is a second hand, kaya medyo, na siya, parang hindi na siya ganun ka-glam tignan, but it's still, maganda pa rin yung niya, yung style niya. Look at the style, it's quite heavy. And yung mga nag-tarnish naman na gold hardwares, pwede naman tong ipa-leather doctor natin. Even yung mismong leather. And, nagustuhan ko dito kasi meron siyang chain strap na pwedeng tawagin nating kili-kili bag. Ayan. And perfect for
night outs, like mag-hangout sa bar, or nung nakaraan ginamit ko to for a Christmas party. And marami naman na ilalagay, even flat siya. Ayan. Medyo flat lang naman. Hindi naman siya sobrang flat. And this is my first bag from Michael Kors na bag. Okay. Let's move on sa isang bag dito na favorite ko. And binili ko siya siguro late last year. Parang ganon. And this is the Bradshaw. Actually, yung unang bag, hindi ko alam kung ano yung pangalan niya kasi binili ko lang siya as a second hand. While this one, ang story kasi ng bag na ito, nakita ko siya first sa Rustan, sa Cebu, and it cost 26,500. But, nung nakita ko to sa Zalora, nasa 19,500 na lang siya. Diba? It's such a good steal. And, ito kasi syempre, binili ko ng brand new and maingat ako sa mga bag. So, siguro yung ano lang niya, dito sa gilid-gilid lang yung mga medyo, hindi naman siya gas-gas, medyo umitim lang. Ayan, yung mga, nakita ba? Ayan, umitim lang. But, maingat ako sa bag. Kaya, naalagaan ko to. And, bukod sa kanyang top handle, meron din siyang longer strap na pwedeng i-crossbody. Leather din as well. Tapos, kahit ganito lang siya, ayun no, yung lapad niya. Eh, marami ako na ilalagay. And meron siyang back pocket for phones or bills or whatsoever. And, ano pa ba yung kwento ko sa bag na to? Itong ano na to, chain na to, nakuha ko lang nung bumili ako ng 2 relo ng Michael Kors. And also my watch is Michael Kors. Ayan. This is crocodile embossed na parang siyang mint green. See, it's so nice. Yun lang yung ano, floss niya, yung umitim lang. Kasi sa gamit to, but it's still in a good condition. And for the last bag na sa regular range ng Michael Kors, this is a Santorini, called Santorini na tawag dito, kilikili bag. Pero ginamit ko siya as an evening bag, perfect for night outs. But since binili ko lang to ng mura at second hand sa market, sa online market, nagbakbak na yung mga, ayan, kung nakikita ninyo, nagbabakbak na siya. Kaya careful lang ako. Pero I still love this bag. Kagabi nanood ako ng Film Fest movies. Ito yung companion ko and my fur as well. Ayan. So, nangangamoy straw. Kala ko nga magagasgas yung damit ko kasi lagi ako naka-silk. But it's not naman. Maganda yung quality. And this is the last bag ng Michael Kors from regular range. Moving on to our next batch ng mga bags. Kasi may title na yung mga collection nito. And 2 lang naman to for the second batch. And unahin ko na to kasi favorite ko to. This is Sloan na metallic na parang foil. Yung style is distressed. Suddenly, medyo nagbabakbak na siya. Ay, hindi siya nagbabakbak. Suddenly, medyo nag-fade na siya. Ayan, di ko alam kung merong gold na ganito pag pinag-leather doctor ko. But, marami ka malalagay dito. So, meron siyang 3 compartments. One, the big one, the second one, and then the zip compartment. Tapos, meron akong wallet pala dito. Wala lang, pampondo ko lang tong wallet na to. Tapos, meron din siyang mga back pockets. And meron din siyang maliit na pocket here sa ito to. Yan, maliit na pocket. Hindi ko na mapakita. Dinala ko pa to bakasyon sa Ilocos. Actually, this is the the bag na nirelease ng Michael Kors after yung original Sloan nila na diamond quilted. This one is the pyramid quilted and then wala nang leather yung kanyang chain, kundi pure na metal na lang siya. But meron pa rin siyang leather dito para sa shoulder para hindi masakit. I told you, kung naghahanap pa ng Chanel pero namamahalan ka because of the price point,
why don't you try na yung mga alternatives like this or such as the other brands like Kate Spade, marami silang ganun eh. Or, subukan nyo rin yung mga independent designers or yung mga contemporary designs sa mga bags. Mag-e-enjoy talaga kayo kung kayo ay on the budget or under the radar. And, ayun, it's still, ito ay nasa 7 years old ng bag. Ay, na 7 ba? 8. I know. 6 years old na bag yan. Since 2018. So, nakadalawang Sloan ako. Actually, I'm planning to buy another Sloan. But, sabi ko, meron na akong burgundy na Vivian ba yun? Parang ganyan din. Iba nga lang yung lock. Nag-iisip lang ako. Siyempre, hindi naman all the time, bibili na lang tayo for the sake of your collection. Kailangan din mag-save din tayo ng money for our needs and hindi lahat once. Okay, move on. Dami ko sinabi. This one is from Camera Collections, Holidays 2016 collection. And nakalimutan ko. This one is from 2018 collection and wala ito sa Pilipinas noong binibenta ito. Only online in the US lang meron. Tapos, ang binibenta nila dito yung tawag yung katumbas yan dito, yung Snake Embossed. Yun yung binibenta dito. Maganda rin yon. Maybe on the future, makahanap ako ng sa second-hand market. Why not, diba? And then, syempre, authentic. Ayan ang importante. Okay, moving on. This is from 2016 Holiday Collection. And this is a Camera Scout. Tapos, meron siyang pocket dito na pwede ka maglagay ng anything like coins or jewelry. Tapos, may card slots na rin siya. And then, suddenly, hindi nga lang kasya yung phone ko dito. Nabili ko to sa Designers Boulevard for only 750 pesos. And this is such a good steal kasi the original price range is 16,000. Imagine that, how many cost yung na-save ko, magkaroon lang nito. But, ang nakakatawa kasi, meron akong nakita sa Designers Boulevard na sa Alabang Town Center, mas malaki. Sana yun na lang yung binili ko. Kasi ito, from South Mall, during 2017 ba? 2018, mga ganun. Ito lang yung size nila. Tapos dalawang design. Yun lang. So, konting confess lang naman. Meron akong binili na Michael Kors na bag. It's a brand new. Para siyang tote bag. Para siyang Chanel GST tote. But, nanghinayang ako kasi ino-offeran ako ng maliit na Prada na bag. Tapos, 11,000 lang daw yon. And then, hindi ko siya binili kasi super liit. Pero ngayon, sana binili ko na lang pala. May mga ganun din na pagkakataon na may pinagsisihan ako. Like now, hindi ko na nagagamit yung bag na yon. Okay, the last batch ng ating mga bags is from Michael Kors Collection or yung mga ginamit sa runway na mga style ng bags. And unahin ko na tong bulinggit na to. This cutie patootie called Yasmin Clutch. Actually, it's quite heavy. Tapos detachable yung kanyang tawag yan, yung chain strap. Nakakaiba. Look at the chain. Diba? It's so kakaiba. Hindi siya yung basta chain lang na mukhang pang alahas. Tapos natuwa ako sa mga studs and tawag ito? Perforated, yung butas-butas. Sorry. Pardon for my pronunciation, nabubulol-bulol na ako. And the magnet is super duper powerful. Ayan. And this is the dust bag. Dala-dala ko talaga yung dust bag niya. Actually, the last bag that I have here, may dust bag din. Kaso nga lang, tinago ko. Kasi dapat yung mga bags nakakahinga. Hindi dapat kinukulong lang sa dust bag. Except kung travel. Ayan. And then, meron siyang malaking compartment here. And then, another parang slip pocket dito. Pero buong bag na. And then, meron din siyang zipper compartment for anything. My iPhone, kasya dito. Tapos yung maliit na, yung manipis kong sigarilyo, lighter and lipstick. Yun lang, that's all. Thank you. And then, may kwento ko dito kasi nabili ko lang to on the second-hand market. So, first time ko kasi bumili sa Vestiaire Collective. Sabi, ipasa ko daw yung details ko. So, natakot naman ako.
Pero yun naman pala, kaliwaan naman pala yung bayad. Hindi naman kasi medyo kakaiba yung transaction. Pero it's still, ang ganda ng bag na ito. It's quite heavy. Oh, by the way, meron pala siyang pocket here. Kaso, Starbucks receipt lang yung kasha dito. 'Di ba? Ang cute. And then, gumawa na ako ng mga ad collection, ad campaign, kuno-kuno lang, eme-eme lang. For this and the other one. Okay, finally, tapusin na natin yung kwentuhang ganito. This one is cost 78,000 pesos kasi it's runway collection. But, I've got it for 30 plus, basta ganun, 30 plus na lang. Binili ko talaga to sa Michael Kors online. And this is called Stanwyck. Kanina, Yasmin yung bag. Now, this is inspired of Barbara Stanwyck, an actress before or after the war. And look at the interior. It's canvas na makapal. And then, nakaduko yung kanyang kahoy. And then, talagang French calf leather daw siya. Yung mancha na yan, talagang meron na yan dyan. Hindi lahat ng bag perfect. Sometimes may mga imperfections. And love ko tong dalawang collection bag ko kasi it's very rare nowadays yung mga ganito. From 2017 here, and then this one is from 2016 collection. And that's all for my bags. Okay, for final, magkakaroon ako ng top 3 dito na favorite ko. And guess what? This is the top 3. This Santorini collection. Top 3 to. And then the top 2 is, of course, the Yasmin. Kasi it's heavy. Ewan ko. Parang mas na-authenticate ako ng mga bags kapag medyo heavy siya. And then, the top 1 is this one, the Stanwyck. So Santorini, Yasmin, and Stanwyck. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. By the way, I am Tita Barbara. And if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!